sumigaw ng anak, "Daddy, Daddy." Sabi ko, "Uy, huwag kang sisigaw, si Tito Badang to." Si Looney, parang nainggit siya dahil ako yung Badang, ikinuwento ang totoong nangyari sa iskandalong nagpabagsak noon ng karir niya. At Looney, nainggit daw noon kay Badang. Para sa mga matatagal ng tagahanga ng flip-top, lalo na ng hip-hop, nakahanay ang laban ni Badang at Looney sa isabuhay sa mga pinakatumatak na battle sa history ng liga. Matatandaang ang dalawang rapper na ito ang masasabing naging malapit talaga sa namayapang si Francis M na tinitingala pagdating sa larangang ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, tuluyang pumait ang ugnayan ni Badang at Looney hanggang sa umabot na nga sa beef. Sa isang interview ni Tiny Montana sa MC at rapper na si Badang sa Rate My Bar, ibinahagi niya ang ilang mga pangyayaring bumago sa takbo ng karir nila ni Looney. Ang kanya-kanyang grupo nila noon na kamandag ng Marikina at Stick Figas ay nakilala ng hari dahil sa Republic. Dahil dito ay lumapit siya kay Kiko, dala ng matinding pangangailangan niya ng pera para sa nanay na may sakit. Nabigyan naman siya ng trabaho sa kumpanya nito kung saan ginawa siyang editor nito ng mga music video at assistant na rin, kaya mas madalas siyang kasama nito. Tila dito raw unti-unting nakaramdam ng inggit si Looney sa pagiging malapit niya kay Kiko, kaya para mapacify ito ay ginawa naman siyang frontman o hype man ito sa mga mall tour, hanggang sa namalaya na lang ni Badang na napag-iiwanan na siya ni Looney na patuloy ang pagyabong ng karir. Dahilan para si Badang naman daw ang makaramdam ng inggit kay Looney. Ito raw ang pinagmula ng sama niya ng loob na nagtulak sa kanya para batuhin ito ng mineral water sa hip-hop awards. Hindi ko alam kung pipikon sa akin si Looney kasi parang nainggit siya dahil ako yung nabigyan niya ng trabaho. Si Looney, nakakwento sa akin kay Kiko kasi hindi na magpapatunay, wala na si Kiko, tumalangin daw. Pero sabi niya lang, araw na sa'yo si Looney kasi lagi daw kitang kasama. Kaya ang ginawa ni Kiko, kinuha niyang hype man si Looney. Nag-mall sa mall tour, tapos yan na yung front up, siya pa yung hype man. Doon siya pumutok. Doon naman ako nainis, kaya ako siya binato doon sa hip-hop award. Naisip ko rin na parang nawawala ako sa hip-hop scene. Si Looney umaangat. Kumbaga, bumaliktad. Ako naman yung nainggit sa kanya. Nagkakaroon siya ng tuwing makakasama siya kay Kiko. Napaisip ko, yan, gumagaling ako mag-editing. Tapos si Looney naman, gumagaling mag-rap, nakikilala. Hanggang sa dumating na ang panahon na pinasok na rin ni Badang ang battle rap, at noon nga ay hindi na siya pinadaan pa ni Enigma sa tryouts. At sa Gubat 4, naganap ang Battle of the Century ni Badang at Looney sa Isabuhay Tournament noong 2016. Ayon kay Badang, inawat daw siya ni Enigma na personally ng matindi si Looney dahil mukhang nakaramdam ito sa mga sasabihin sana niya. Ngunit kung may maganda mang kinalabasan ng battle nilang yun, bukod sa paglawak lalo ng abot ng flip-top, ay ang muling pag-uusap nila ni Looney matapos ang mahabang panahon ng beef nila sa isa't isa. Samantala, hindi naman pinalampas ni Tiny Montana na usisain si Badang tungkol sa kasong kinasangkutan nito noon na siyang naging dahilan kaya bumagsak ang karir nito at nawala sa eksena ng ilang taon. Dahil na rin sa dami ng pambabatikos na inabot ni Badang sa pagkalat ng viral video niya kaugnay nito, sa unang pagkakataon ay isiniwalat niya ang totoong nangyari noong araw na yun. Kaso mo sa anak ni Sly Kane. So ano ba talaga nangyari? Once and for all. Ang totoo talaga niya, lasing ako. Naapakan ko yung high heels nila kasi yung pinto nila kaya ganun. Pag-apa ko doon, umalandra ako. Sumigaw yung anak ni Sugar kay Daddy, Daddy. So tumayo ako. Pagtayo ko, binuksan ko yung ilaw na. Sabi ko, huwag kang sisigaw, si Tito Badang to. Nagkamali lang ako na balandra. Lalabas na ako. Doon ko hinawakan yung kamay niya. Pag-awa ko, pumasok na ako sa kwarto. Wala akong ginawa, men. Yun lang yun. Pagpasok ko doon, tulog na ako. Bumaba yung tropa. Tol, nagwawala. Sige, bumaba ako. Anong problema? Tol, nakainom ka. Pinahalo ka ng baril. So nagkakumbaba pa rin ako. Tinututukan ako. Pagdating naman ng mga pulis, sa barangay, nagpakuha ako. Kasi wala akong ginawa eh. Pati doon sa hotel ko, nandun, hinawakan ng kamay kasi hindi naman sinasadya yung pagpasok doon. Kaya nga ako na ako, bakit ako papalabasin ng DSWD? Tapos minority edad pa yung bata. Sabi nila, kasa ng hindi ako ng kasa. Acts of lasciviousness, napunta siya ng unjust fixation. Nagulat ako, nawarant ako dito. Ilaaban ko yung kaso. Pagdating naman sa korte, binasura, akwit ako, binasahan ako, tataas ako ng kamay. Go, si Darren Berenesa, aka Badang, ay napapawalan sala. Umiyak ako sa korte. Iyak ako ng iyak. Wala akong kaso. Hindi ko ginawang po, hindi ko ginawang kasi kung totoo yan, lalabas siya sa medical legal.